Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Silver, ang inyong lingkod. Nakakalahati na naman po tayo ng taong 2024. Naisip niyo po ba na tumatanda na po tayo? As we get older, we realize that we have limitations. Napanghihinaan na po tayo ng loob, and sometimes we begin to disconnect. Ayaw na nating lumabas to hang out with friends. Dati, puro tayo party. Ngayon, parang mas gusto na nating nasa loob na lang tayo ng bahay. We retire not only from our work, but also from our spiritual lives. Pero hindi ganun ang kaso ni Moses. Malakas siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pero bago yan, hayaan niyo po munang batiin ko kayong lahat ng good evening dyan sa Pilipinas at sa dakong Asia na gabi na. At sa lahat ng nandito sa Amerika at sa dakong kanluran ng mundo, good morning naman po sa inyong lahat. Again, ako po si Silver. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Binabati ko lahat ng mga broadcasters at ang mga bago nating mga broadcasters dito sa 97.5 na nag-umpisa this month. Welcome on board! Also, gusto ko pong batiin ang aking mga kaibigan, ang magiting na pastor Jeffrey Jose na nagbigay po sa atin ng pagkakataon to minister through this radio station. Salamat, Pastor Jeff, for inviting me to be a partner in your radio ministry to inspire our listeners to seek God and build a deeper relationship with Jesus. Also, ang kaibigan kong founding pastor ng Lamtabong Tribal Community Church doon sa South Cotabato na laging nakikinig, Pastor Ricky Da Silva na nanonood sa pamamagitan ng FB Live dyan sa South Cotabato. Na walang sawang nagsusubaybay at nagsishare lalo na sa mga brothers ng 8-3 ng Boysay. Hugs to your family and all of the brothers and sisters in Christ dyan po sa Mindanao. Siyempre, ganun din si Pastor Ricky Quinto ng Shalom Saints Ministry dyan sa Aurora Hill. Binabati ko rin ang mga kababata ko and friends dyan sa buong Baguio, mga kalapit lugar at sa mga probinsya. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa aking weekly devotional. Ang ating devotional every Thursday ay 15 minutes lang po maximum. Ako yata ang may pinakamaikling programa dito sa Cool FM every Thursday ng gabi. Kaya samahan niyo na po ako. We are broadcasting live over Northern Luzon. Kaya mag-switch na po kayo sa 97.5 FM sa inyong mga radyo. Lagi ko po itong sinasabi na naniniwala ako by faith na mas maaabot na ng ating broadcast ang mas malawak na area. Sa mga nanonood at nagsishare ng ating broadcast, salamat po muli sa inyong pagsuporta sa ating gawain. Alam niyo po, ang pag-like at pag-share ay napakalaking tulong na po upang maipagpatuloy ko po ang ating gawain ito. At kung gusto niyo pong maging partner ng aking ministry, i-share niyo po ang ating video, i-like at mag-subscribe na rin po kayo sa aking Silver Lining YouTube channel. Last week, ang devotion po natin ay nakatuon sa tanong na masaya ka ba? Napaalalahanan po tayo tungkol sa mga kwento sa buhay ni Esther at Moses. At makikita po natin na meron pong similarity sa kanilang buhay. Na sila ay umabot sa inaasam-asam ng karamihan na buhay na marangya na nasa kanila na lahat na pwedeng maabot ng karangyaan, ng power at influence. They are in the stage of life wherein comfort is literal in their life. Pero pinili pa rin po nila kung saan sila mas magiging masaya. Sa devotion po natin last week, nabanggit ko po sa umpisa ang tungkol sa asin, na ang isang kurot lang ng asin ay maaring gumawa ng difference in the flavor of anything. Pinili nila Esther at Moses na maging asin sa lupa tulad ng sinabi ni Jesus, "Kayo ang asin ng lupa." Ngunit ano ang silbi ng asin kung mawawala na ang lasa nito?
Gusto ni Esther at ni Moses na magkaroon ng saysay ang kanilang existence, na magbigay ng flavor at hindi mawala ang kanilang purpose. Sinabi ko rin na lahat tayo ay dumarating sa mga mahalagang sandali sa ating buhay that we get to make a decision that can make all the difference as to how we end up in life. Mahirap man ang sitwasyon at mga pagsubok na ating daraanan. Sa huling bahagi ng ating buhay, kung kikiling tayo sa leading ng Diyos at malaman natin ang tunay na purpose ng ating buhay, tsaka pa lang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Kapag pinili mo ang Diyos, kaibigan, tunay na happiness ang iyong makakamtan. Meron ka pang bonus na ibibigay ng Diyos sa iyo. The Lord will give you more than what you've given sacrificially. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa pangako ni Jesus. Hinihikayat tayo to focus sa eternal promises katulad ng ginawa ni Esther at Moses. Speaking of Moses, meron siyang natanggap na malaking vision. He had the big picture. Itinuod niya ang kanyang focus sa vision na ito. He looked away from everything else and fixed his attention on what was ahead. Sabi sa Hebrews 11:26 ang tungkol sa kanya, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead for his great reward. Nakita ni Moses ang mas higit sa mga pansamantalang kaginhawaan sa palasyo ng Ehipto. Nakita ni Moses beyond to what God could do. At yun ang pinili niyang pagtuunan ng pansin. He did the very thing the writer of Hebrews urges to do. Ito ang sinabi sa Hebrews 12 verses 1 and 2. Umpisahan po natin sa kalahati ng 1. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis ni Jesus ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil naisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng ating Diyos Ama. Binigyang diin ng verse na ito ang mahalagang role ni Jesus sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya. In-emphasize nito ang kanyang pagtitiis sa krus, his scorn for his shame, and his ultimate exaltation to the place of highest honor and of authority, na sinasagisag sa pag-upo sa kanang kamay ng ating Diyos Ama. Ang posisyong ito ay nagpapahiwatig ng banal na autoridad, ng kapangyarihan, and the completion of His redemptive work. Now, Moses finished his race well. Sinasabi sa ating Biblia na pagkatapos ay umakyat si Moses sa bundok Nebo mula sa kapatagan ng Moab at umakyat sa Pisgah Peak na nasa tapat ng Jericho at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain. Ito po ay mahahanap natin sa Deuteronomy 34. Noong panahong iyon, si Moses ay 120 years old na sa puntong ito. Sinabi ko sa umpisa na feeling old na tayo sa bilis ng panahon at gusto na nating mag-retire sa trabaho. At dahil sa pagod physically, naisip na rin nating tumigil sa ministry and also from our spiritual lives. Ngunit hindi ganoon ang kaso ni Moses. Malakas siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Lubhang kahanga-hanga na siya ay umakyat pa sa bundok Nebo. The climb of this mountain is a 2,297 foot high. Walang escalator doon, walang elevator, inakyat niya ito na mag-isa. Pagkatapos, pagdating niya doon sa taas, sinabi ng Panginoon kay Moses, "Yan, nakikita mo ang mga yan? Yan ang mga lupain na ipinangako ko kina Abraham, Isaac at
Jacob o Jacob. At sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang salinlahi. Ipinakita ko sa iyo ito, pero hindi ka makakapunta ron. Naunawaan ni Moses na siya ay mamamatay, ngunit hindi siya natatakot at hindi siya malulumbay. Napagtanto ni Moses na ang buhay ay may simula, may gitna at may katapusan o wakas. Walang gustong mamatay, ngunit walang makakatakas dito. At bilang isang tunay na Kristiyano, hindi mo kailangang matakot mamatay. Namatay si Moses na lingkod ng Panginoon ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya sa Moab, sa lambak na nakaharap sa Beth Peor. Pinaalalahanan po tayo ni Apostle Paul na to live is Christ and to die is gain. Bakit dying is gain para sa mga mananampalataya? Dahil pupunta po tayo sa langit, sa mismong presensya ng ating Panginoon. Ngunit, balikan natin si Moses. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo na ginawa ni Moses para sa katuparan ng plano ng ating Diyos, sa huli, sasabihin ng Diyos na ipinakita ko sa iyo ito, pero hindi ka makakapunta riyan. Aray, ang sakit. Naisip mo siguro, napakalupit naman ng Diyos kay Moses. Pakinggan niyo po ito. Hindi po ito ginawa ng Diyos para ma-depress si Moses. Sa halip, sinabi ng Diyos, tignan mo, Moses, lahat ng paghihirap, all that misery, at lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo ay sulit. Narito ang mga lupain. Tinutupad ko ang aking mga pangako. Gagawin ko ang sinabi kong gagawin ko. At tutuparin din ng Diyos ang kanyang mga pangako sa ating lahat. Ang halimbawa ng pananampalataya ni Moses challenges us na suriin ang sarili nating buhay at ang mga desisyong ginagawa natin. Sa mundong kadalasang inuuna ang kayamanan, ang posisyon at kaginhawaan, ang tinalakay nating ito ay tumatawag sa atin na suriin muli ang ating mga pinahahalagahan o mga priorities. Are we willing to endure hardship, sacrifice, and even reproach for the sake of our faith and the greater glory of God? Ang pananampalataya ni Moses ay nagbigay kakayahan sa kanya to see beyond the immediate and tangible benefits na makukuha niya sa kanyang royal position compared doon sa eternal reward na magmumula sa pagtupad ng ating katawagan at pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we thank you for the example of Moses, who chose to endure reproach for the sake of Christ, kaysa piliin ang mga panandaliang kayamanan ng mundong ito. Help us to follow his example, valuing our faith and the eternal rewards you promised above all else. Grant us, O Lord, the strength and courage to face any hardship or reproach we may encounter because of our commitment to you. Keep our eyes fixed on Jesus and the eternal reward that awaits us, so that we may remain steadfast and faithful in our journey. Lord, help us to reassess our values and priorities, placing you at the center of our lives. May we find true wealth and satisfaction in serving you and advancing your kingdom. Strengthen our faith and give us the perseverance to endure trials, knowing that our labor in you is not in vain. We pray all this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan pa po ang ating mga susunod pang mga weekly devotional. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining.
Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.